Hawak-hawak ko ngayon ang isa sa mga legendary fried chicken sa buong Metro Manila. At sa episode na to, gagawin natin isang nostalgic food tour dito sa Metro Manila. Sa video na to, gagawin natin ang isang Filipino nostalgic food tour. Adobong kabayong iswa. I'm on a mission to find some of Manila's legendary food spot na talaga namang magbabalik sa ating nakaraan. Ito, naalala ko instantly, yun yung lasa nung bata ako. Mula sa childhood fast food simula ng 1960s, Sabay nakakita ka ng burger na may foil. Ang dating sa'yo, premium. Ganun ang dating, parang wow. isang tanyag na Filipino kainan sa Pasay simula noong 1940s. Ano ba to? Yung manok ng Pasay na pagkain, manok ng Pasay na sabong. Legendary chicken barbecue sa Ross Boulevard. Yung magic sa akin dito, yung manok mo, matamis eh. Oo nga eh. Yung sauce mo matamis, pero ba't di siya nakakaumay? Marami pang iba. Yung pa rin yung lasa para sa akin. Sabay-sabay tayong matakam ng mga klasikong pagkain ng Maynila. Anong taon niyang 12 pesos na? Sige, sagutin kita. Ready ka na ba? Tara! Minsan, napaisip ka ba, paano kung bumalik ang nakaraan? Marahil halos lahat tayo ay dumapon na sa isip natin yan. Kamustang pamumuhay? Anong itsura ng lugar? At anong mga masarap kainan noon? Hindi ba natin maibabalik ang kahapon? Pero sa episode na to, sa pamamagitan ng pagkain, ay kahit papaano, susubukan natin balikan ang mga masasarap na kainan mula noon hanggang ngayon. Kamusta? Bukas pa ba sila? Ganun pa din ba yung mga binibenta nila? At higit sa lahat, ganun pa din ba yung lasa nila? At huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. At simulan natin mag-almusal sa isang kainan na panigurado ang sarap ay binabalik-balikan. Boom! Pare, Sir Mike, kamusta? Okay naman. Joining me today and my eating Sherpa, Mike Dizon, an OPM legend, at may tuturing na veteran foodie sa larangan ng pagtikim ng mga pagkain sa Manila. At sasamahan niya ang balikan ang ilan sa mga nakainan niya nung bata siya at sabay namin tutuklasin kung kamusta na ba sila. At nandito kami para mag-almusal sa one of the original fast food sa Pinas. Welcome to Tropical Hut. May konting kwento ka ba dito nung kabataan mo? Ano bang, pag kumakain ka sa tropical, ano ba to? Kasi dati, nung 80s kid ako eh. Doon sa lugar natin. Yung eksena ng kainan dati, sobrang konti lang. Ang meron lang nga doon sa loob ng village natin, yung Tropical Hut. Ang Tropical Hut ay tinayo noong 1962 at nagsimula bilang isang maliit na sari-sari store na naging supermarket at di kalaunan ay naging isang malaking coffee shop. After 63 strong years ay nananatili pa rin ang Tropical Hut sa mga well-respected fast food sa bansa. Pami-pamilya, barka-barkada ang nakain dito mula sa iba't ibang edad, mapabata o kahit mapamatanda ay talaga namang meron silang paboritong pagkain dito sa Tropical Hut. From different meriendas, Filipino rice meals ay mahahanap po dito pero mas kilala sila sa kanilang clubhouse sandwich at syempre ang mga signature burgers nila. Nakakatuwa kasi like way back pandemic, di ba parang nag-ooze up yung pangalan nila na parang, di ba kalat, may tropical pa pala. So parang yung iba nakita, ay, may ganitong klase fast food pala since, like ever since, sa una pa to sa ano eh, Jollibee, McDonald's sa Pilipinas, di ba? Sir, kanina ko pa natatawa eh. Ano bang kwento mo dyan? May kinikwento ko sa iyo, Paps, kanina na sabi ko, alam mo, nung bata kami, kasi pansin ko ngayong mga 2000s, hindi na uso in-order yung club sandwich. Diba parang pupunta ka sa isang lugar at o-order ka ng club sandwich. To be Pero honest, dati, thing yan, pag umorder ka ng club sandwich, parang wow, real deal kasi meron na siya, ang dami ng palaman. Layers of ano siya, may ham, meron siyang chicken, meron siyang egg. So, lumang trip to, pare, lumang trip. So makikita mo tama nga. So may nakita akong scrambled egg, itong ham natin, and then I think minced chicken to na may marination siguro, and then that Filipino sweet mayonnaise. Cheers. Diba? Ang sarap ng may itlog din eh. Diba? Oo. Pero iba talaga minsan talaga, no? Ang sarap lang din talaga ng mayonnaise na matamis eh. Diba? Very Filipino. Very Filipino talaga. There's 3 kinds of protein to be exact. May ham ka, may itlog ka. And then yung minced chicken natin na medyo ma-pepper. And then yung pinaka-bread natin, akala ko malutong siya, pero more on na-drench siya ng sauce. Medyo naging moist at hydrated na siya. Pero nakakatuwang, ano, di ba, na meron siyang always nun tamis. Kasi nanggagaling din doon sa pickles eh. Oo. So, savory at may tamis na huling-huli yung kiliti ng Pilipino dyan. Ang 4 na to, I mean, kung mag-isa ka, busog na busog ka na. Pero pwedeng sharing din talaga.
Pero hindi. Iba na yung kain ng Pilipino ngayon. Malakas na tayo Malakas na tayo kumain, no? Dati, parang nakakalula pa yan. Parang wow. Disclaimer lang, itong ginagawa namin, point of view namin to. Point of view ni Sir Mike nung bata siya, point of view ko nung bata ako. So, if may point of view kayo, i-point of view nyo na rin. Ako dun na. Tingnan natin lang din tong classic fries. Pang ano lang din. Sorry. Basic naman. Basic lang din talaga. Spaghetti. Ito yung Filipino style spaghetti nila. So makikita mo, pansin mo talaga dito, sir, yung cheese nila, mamantika eh. Parang hindi lang siya yung queso na katulad sa Jollibee. Kala mo, margarine yung nasa taas eh. Yung hotdog niya, hotdog ba to? Square dog? O medyo square, no? Parang square eh, no? Baka ham. Ang pinaka-partner niya is toasted bread na may butter. Paano paborito mo ba yung spaghetti? Kasi nung lumalaki ako, hindi ako masyado umorder ng spaghetti sa tropical. Ako, paniwala ka, oo. May kwento ka dyan. Oo, kasi- Kumbaga, gustong-gusto mo yan. Nalala ko nga dati, pag yung nanay ko, mag-take out, ito yung order sa amin. Wow. Sabihin ko, ma, yung spaghetti dapat yung order mo eh. Ganun lagi. Gusto ko lang, Balikan mo lang. balikan mo. lang. Sir, halika, kuha tayo. Tignan natin ang may karne. Alam mo, Iba rin siya. oh, ito yung hindi nagbabago para sa akin eh. Kung ano yung lasa nung mga 5 years old ako. Parang ito pa rin. Talaga? Oo. Hindi ko alam ka, pero sa akin, ang basihan ko kasi ng Pinoy spaghetti is Jollibee. Kung malalasahan mo, sir, medyo buttery siya. Dahil For nga sure dun eh. sa... Parang may butter siya na. Keso, Yun ganun eh. ba? I mean, sweet style spaghetti. Yung pinaka-noodles natin may nguya. Pero ang ginagawa ko dyan, Oh, parang di ko tingnan natin. nahawakan. Okay. Yung ginagawa ko dyan, ito talaga. Kinukuha mo yung sauce. Lalo na pag kanyari may ubos na yung noodles, Oo. kuha ka ng konti dito, babarin mo lang. Try ko nga, Oo. try ko nga. Ganun yan. Pambata. Pag bata ka, ganun yung Saka gagawin pang mo. eh. sulit, kasi sinimot mo eh. Masarap siya. Kikwento ko sa'yo, nung galing kasi akong Caloocan, nung 70s, nasa Caloocan kami. Tapos, pumasok sa tropical kasi nasa grocery siya eh. Sa isang corner ng hindi pa siya enclosed eh. Kumbaga, incorporated siya sa grocery. May nagluluto ng burger, tapos nakapili yung mga tao, tapos lumalabas sila, may hawak sila na foil. Oo, ito, which is Ngayon, ito. isipin mo walang burger dati masyado. Sabay nakakita ka ng burger na may foil. Ang dating sa'yo, premium. Ganon ang dating. Parang, wow. Pero nakakatuwa. So- So, dalawang klase to. oo. Dalawang klaseng premium. Meron ka dyan yung Akin yung Classic. classic lang. Gusto kong balikan yung yung classic tropical burger. sa akin naman, meron tayong ranchero. So, explain mo sa yung ranchero. Yung ranchero, kinikwento nga na parang dito ko lang din una nakita o wala pa ako iba nakikita na burger sa Pilipinas na merong sunny side up. Alam mo maganda lang dito, it keeps your burger very warm pa rin. Oo. Di ba? Nai-intact niya yung init. Alam, dati nung bata ako, may challenge ako dyan eh. Dapat di ko mapunit yung foil. Ganun. Wala lang, trip-trip lang. Nangihinayang ka. Gusto mo Nangihinayang magamitin ako, ulit, parang ganun. Wala, ito katulad doon, nasira ako na. Classic pa rin kahit itong papel Ito, eh. Paps, bago to Hindi naman dati nakaganto Ay, yung papel, Oo, ganun. wala naman ganyan. So, anong meron sa'yo dyan, sir? Parang TLC. May TLC. Parang merong pepino, kamatis, keso, at saka yung gulay na lettuce. Sa akin naman, ito yung ranchero. So basically, Yan. tama ka. That's sunny side up egg, tomato, tas cucumber. Dito mas konti yung slices ng gulay. Tapos syempre, yung 100% beef Oh. patty. Mike, cheers tayo. Cheers, cheers. Sa akin, sobrang sarap. Naalala ko yung pagkabata ko. May sariling lasa yung burger patty ng tropical. Totoo. Sabi ko nga sir dati, yung texture ng burger nila, alam mo, may konting crumble siya. Hindi siya yung parang, yung mga American style talaga na parang Angus beef. Buhaghag siya ng Buhaghag. Alam mo, may nagsabi sa akin dati, ang burgers namin dyan, never frozen. Oo, di ba? Hindi ko alam yun. Sabi niya, talagang fresh meat yung ginagamit nila dyan. Ang gawin natin, sir, alam mo, ako, titimplahan ko na sa akin. Konting ketchup dito. Konting mustard. Hot sauce. Ako naman, Paps, kahit saan ako kumakain, kahit sa Ay. burger joint, nalagyan ko ng fries. Ay, ginagawa ko rin yan. Sige. Lagyan ko na rin. Ako naman, At saka ketchup. classic yan. Oo, ang sarap eh. Alam mo sa nakakatawa, panagado yung mga Pinoy dyan nakaka-relate. Eh, ginagawa ko rin Oo, lahat yung tayo fries, ginagawa. oo. At saka pag meron ka pa ice cream, ginagano mo pa yung Ay, fries mo sa ice panalo. cream, di ba? Sige, cheers. Ang sarap. Okay, this time nalasahan ko na yung pagsabog ng itlog.
Okay, di ba? Okay din. Kasi nag-focus na kanina sa karne. Mm. Pero yung overall combination niya, yung sweet mayonnaise, at the same time yung cucumber, yung tomatoes. Buti binalikan mo yan, Paps. Mm. Yung regular burger nila, kumbaga yung kung in-order natin yung pinaka-basic, 69 pesos lang yun. Alam mo kung ba't ko gustong-gusto yun? Yun, ang laman lang nun, mayonnaise. Tama. Isang bata ko, sir, yung isang pagkakaiba nung para sa akin yung premium doon sa parang budget burger nila, sa bun nila. Alam mo bakit? Bakit? May sesame seeds. Ay, oo nga, ano? Di ba? Yung kasi makinis lang yun eh. Ang sarap. Sir Mike, dito pala nagsisimula yung ating nostalgic Ay, food oo. tour. Oo. Ang dami nating naalala. Pero paano pa sa mga susunod na kakainan natin? Ready ka pa ba? Ready. Sige, cheers! Cheers. Narinig mo na ba yung tinatawag nilang manok ng Pasay? Aba dito sa next food trip natin ay mahanap mo yan. Heto na, Mike. Nandito na tayo sa legendary Capitol Harlem. It's 1940s pa. Oo, tsaka 1955. So Dalawa, pare. yung kwento niya, para siyang nag-Vegeta San Goku. Nag-fusion. Sunny Puerta. Sunny Puerta. Welcome to Capitol Harlem. This might be Pasay's most famous restaurant. Hindi ko nga alam kung meron bang taga Pasay na hindi nakakaalam nito. Pero ang alam ko lang, masasarap mga pagkain dito. Ang Capitol ay tinayo noong 1940s pa at itong hinirang na oldest pansitan sa buong Pasay. Mistulang naging meet-up place para sa pamilya na may celebration at kahit ano-anong transaksyon ay ginagawa dito noong unang panahon. Ang Pasay kahit dati pa isang transportation hub. Maraming pasyalan at maraming kainan. Pero ang Capitol ang nanatiling malakas at matatag. Nakilala para sa iba't ibang iconic pansit nila at mga Pinoy ulam tulad ng crispy pata at ang tinatawag nilang manok ng Pasay or basically fried chicken. On the other hand naman, ang Harlem ay tinayo noong 1955, isang tanyag na Filipino-Chinese resto. At noong 2020 ay na-acquire na ng Capitol ito. Ngayong 2025 at kagaya pa rin ng dati ay tinatangkilik pa rin ito ng mga taga-Pasay at dinadayo pa talaga ng iba't ibang Pilipino mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Actually, sa kusina pa lang ay mararamdaman mo ng aksyon na tila parang ipinaloob ka sa isang pelikula noong 1980s. Karamihan ng kusinero dito ay mga apo pa ng mga sinaunang kusinero ng Capitol. Order na kami ng isang katutak na mga putahe dito sa Capitol Harlem tulad ng kamto soup, buto-buto soup, adobong kabayo, pansit kisado, pansit bihon pata, pansit crispy bihon, crispy pata, at syempre, ang classic fried chicken nila aka manok ng Pasay. Talaga, kung sinabi mong Pasay na kainan, ito yung top of mind talaga ng mga taga-Pasay. Oo, pag taga-Pasay ka, matik to eh. Nakakain ka naman dito? O, nakakain na ako. Tikim na tayo ng Tikim mainit. na tayo, Sige, tikim na baka tayo. lumamig. So, yung tawag niya, kamto. Kamto. Alam mo, sir, tikim na ako ng sabaw tas karne. Isang diretsuhan Sige na nga, ako rin. Gusto ko to. Halat siya. Ang lambot ng karne. Pre, ang laking binibigay ng ng sibuyas, oh. Malaki nga. Oo, malaking gayad. I mean, yung beef broth nandun. Pero may konting toyo siguro. Pero usually, Hindi siya maanis, ha? tas yung kanto nila, pansin ko, maninipis yung hiwa. Buto-buto. Buto-buto. Ano Pinoy version ng buto-buto? bakote, no? Oo. Ako nga, no, parang girl, sikuha ko Sarap dito. nito, sipsupin yan eh. Tikman ko naman yung sabaw. Ako rin, sige, Tikman sabaw natin, muna tikman natin. tayo. Mas masarap. Clear soup eh. Tasang baboy lang, di ba? Oo, alam mo yung parang mamunlok na. Oo, yung mga tagal pinakuluan. Lasang pinakulo ang buto. Oo, ganun. Sige. Mismo. Yung karneng malapit Oh, sa ito yung buto. kukut-kutin mo talaga. Yan, Oh, cheers. pare. Masarap sa kanin o sa noodles. Di ba? Yung mga pagkain na pag medyo may konting alcohol levels ka sa katawan mo. Actually, itong lugar na to, kilala rin siya na dive. Kumbaga, after uminom or habang umiinom, sikat na sikat to sa mga taga-Pasay. Based on true story ba? Kasi noong 90s pare, 90s, oh. dinala ako nung barkada ko, nagpata kami dito. Okay. Ito tayo dito. Ito yung medyo interesting sa putahe na bihira na lang nagsaserve ng ganitong klaseng ulam. Totoo. Ito yung adobong Kabayo. kabayo. Dito malalaki yung chunks ng ano nila. Kala Ang mo laki, bake, pare, no? oo. Sige, kuha ko. Tsaka pansin mo pare, makarning dahil kabayo, di ba? I mean, una parang baka pero it's more on kalabaw texture. Medyo may suka na konti, may Oo. muya. Pero in a good way. I mean, yung lasa niya, darker meat talaga eh. Tsaka pansin mo yung, kahit sinabing adobo,
Hindi normal adobo yung Hindi lasa. nga normal adobo. Diba? Alam mo, isa ko nalalasahan. Mm. Nag-simmer na yung sibuyas pating green chilies. Totoo. Lasang-lasa mo sa sauce, no? At pwede ba natin parisan ng kanin yan? Sige. Ba't hindi? Mm. Ito yung kempong, no? Buha tayo kampong rice. Tapos Rin. sili. Tapos, sabi nila, lagyan ko ng konting hint ng suka. Bang, pwede na. Pamatay ng konti ng kung merong sobrang alat. Tapos buha tayo kanin. Kabayong may suka. Adobong kabayong may suka. Sige. Para dahil sa suka, mas na-tame yung kabayo. Double meaning, ah. Hindi na siya gano'n sumisipa. Isa ko rin napansin dito, Mike, overall vibes bukod sa pagkain. Ay, oo. Pagpasok mo talaga, it's like transporting you back in time, eh. Nostalgia talaga to, Nostalgic pare. talaga, Pansin mo, Paps, yung kulay. Oo. Basta merong yung restaurant na may kulay pula. Di ba? Parang, wow, mukhang luma ata dito. Ano talaga? Tigim tayo, pare. Ano pa yung dapat natin matikman? May tatlong klase tayong pansit dito. May tostado, ito yung normal na gisado, sa pansit pata. Dahil, Paps, ang Capitol, kilalang kilala sila sa pansit. Oo nga. Kaya pansit experience talaga to. Yung pag sinabi namang Harlem, itong mga kamto, yung mga buto, yung medyo leaning into Chinese dishes. Feel ko naman yung base niyan pare-parehas eh, gisado eh. Oo, totoo. Nag-iiba sa Totoo, toppings totoo. eh. Gusto ko try ito. Alin? Ito doon talaga yung pinaka-special nila. Ito, Ako yung pata. pata. First time ko makita to eh. Parang magandang kwento nitong pata bihon na yan. Ang pinagmulan daw niyan, hindi naman kasi lahat makaka-afford ng buong May pata. pata team, parang gano'n. So ginawa nila, chinap nila. Tapos ilang piraso lang, tinap nila sa pansit. Mabibili mo na siya. Ang galing. Naging accessible siya. Ang galing. Ang galing. Sumikat sa community dito sa Pasay. Ang lalaki din ng hiwa. Hindi siya parang mga pira-piraso lang din talaga. Sige, kuha ako dito. Kuha ng konting pansit. Tapos kuha ako ng pata dito. Sige, kuha ako dito ng balat, taba, karne. Uy, may labuyo. Nice. May labuyo pa yan. Oo. Tapos kuha ako ng pansit. Bihon natin. Parang yung sariling mantika yung pansit. Like a porky sweet na ma-pepper na. Hindi ko masabi, ang sarap. Kumapit yung mantika ng taba. Gusto ko naman sa experience na to, parang kumain ng pansit na napakalaki nung sahog. Oo Diba? Nilakayan ko yung patan. Sarap. Buong buo yung pork experience na ng pagkain. Ito parang siyang yung pata niya, parang dehydrated pata team. Oo. Hindi yung todo sabaw. Hindi ito sa sabaw. Pero malasa siya as is, Intense yung matamis. flavor ng pata niya kasi parang tingnan mo yung sugar. Nag-caramelize, kumakain parang na. oo. Ito naman, pansit gisado rin, pero may karne rin siya sa ilalim, Mike. Oo nga eh. Okay lang, hawakan ko ah. Oh, sige na, go. Yeah. Pero pansit tostado ang Ito, tawag. oo, kasi bihon to na, basically, ginusda. Ah, Mo lang sa kanya. okay. Parang siyang, ano man tawag sa ganun? Pampalutong mo lang sa Pampalutong ibabaw. lang sa ibabaw. oo. Okay, ang laro pala nitong pansit na to is yung medyo lasa makunat din siya and eh. textures Oo. Kuha ko itong parang fried noodles nila. Kuha ko ng bihon, tapos may fishball. Okay. Cheers. Alam mo, ngayon ako nakakain ng may malutong. Gustuhan ko. Hindi lang siya lutong, parang may konting lagkit din siya sa gitna. Saka may lasa rin. Oh, iba yung lasa. Iba, oo. Akala ko ordinaryong lang siya. Malaokoy nga yung lasa niya. Galing. Tama ba? Tama Medyo, ba? yung breading ng okay. Parang ganun. Sapat. Ano? May alat tsaka Pwede. Galing ah. Okay. Dalawang main karne natin. Ditong crispy pata. Solid. Ito tinatawag nilang Manok ng Pasay. manok ng Pasay. Hindi ko alam na manok ng Pasay. Ano ba to? Yung manok ng Pasay na pagkain, manok ng Pasay na sabong. pero walang biro. Yun daw yung tawag dyan, manok ng Pasay. Pero alam mo, meron din silang crispy ulo dito. Yun Hindi daw lang sigat. natin in-order. Kasi sa YouTube, bakit demonetize ako? Pero sige, punta tayo sa anong sunahin. Natatarn ka, no? Ito na siguro, no? Habang Sige. medyo mapula-pula eh. Sarap, unadulterated na lasa ng manok. Ngayon, parang kung anong hinahanap mo sa... Itong klaseng fried chicken, ito yung simple lang, pero na-perfect nila. Oo nga eh. Yung ganun, yung nag-focus sa quality. Ganda ng paggaluto. Pero, alam mo, pinaparisan daw ng yan eh. Yung sauce sa gilid mo. Ako yung sweet sauce. Kumbaga sweet and sa sour. duck, yung plum sauce. Oo, plum sauce.
Mas gusto ko siya ng manok lang. Ako rin. Parang alam yung typical Chinese style fried chicken eh. Hindi ko alam may 5 spice ba yun. Oh, pero importante malutong yung balat. Juicy yung loob. Kung ano gusto mo sa manok. At kakainin nyo pagka-serve na pagka-serve. Para oo. crunchy talaga. Parang ito yung mga typical. Makikita mo yung order ng isang pamilyang Pilipino. Totoo, Pinoy staples. May OFW dumating, may birthday ni Tito. Totoo, binyag. sobrang pang Pilipino. Napanood ko na to sa pelikula. Exactly, Parang oo. promote yung tito mo sa Oo. trabaho. Tapos- Manlilibre ng pansit. Tapos si Tito Vic and Joey, walang pambayad. Kaya maglilinis ng ng pinggan. Buti na lang may pambayad Buti tayo. na may pare. pambayad tayo. Okay, last natin. Ito na yung crispy pata. I love crispy. Oh my God, ang bigat. Wow. Sige, alam mo, sabi nga nila, crispy pata is not good if the crispy pata is not crispy. Yun lang. Oh. Tingnan pa mautal dun ah. Sige, dahil ito na. Ikaw Dito bisita tayo sa... dito, eh. Wow. Yan, ay yan. Ayan, no? Yan yung, ay perfect yan, yung may konting taba ah. Lutong, check. Taba, check. Tsaka- Mantika, check. Salt balance. Check. Galing. Alam, gusto ko kumuha ng medyo karning parte. Yun yung ididip ko sa sa toyo. Ito rin, minsan, anyway, make or break tong toyo. Toyo Ganun suka ba? ng pate. Tapos bro, iulam ko sa konting pansit. Ano? Ay, oo nga. Diba? Sarap pare. May panigurado yung mga itong pagkain. Yung mga kababayan natin, dito sa Pilipinas at mga ibang bansa, napapadila na rin yan. Namimiss na yung ganitong klaseng pagkain. Though hindi naman tayo naiingit, so pinapakita lang natin na dito sa lugar na to, available tong mahal nating set ng pagkain pang Pilipino. Lalo yung mga tiga-Pasay, specifically. Oo nga, Mga, sir, lalo na tingnan malalayo nila, na ngayon. oo. Hindi, tsaka yung mga malalayo na ngayon, panigurado, ay oo, dinadala ko ni Daddy dyan. Ay oo, dinadala ko ni Mama dyan. Yung pansit nila, naalala ko yan. Ganun. Totoo. Which is yun yung purpose ng episode natin ngayon. Mm-hmm. Anyway, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa. Mike, may iba tayong pupuntahan. Fight pa rin naman ako, Fight pa pare. rin tayo. Sa susunod na nostalgic food spot natin ay isang Ross Boulevard icon pagdating sa iba't ibang Chinese food. Welcome to Emerald Garden Restaurant. Pero sabi ni Mike, Paps, ang isang putahe na kailangan mo i-reserve dahil naubos agad ito kada araw ay ang tinatawag nilang Jumbo Siopaw. To be honest, first time ko ito tikman at ako curious ako kung bakit ba ito na sold out araw-araw. Okay, Mike, nandito tayo sa, sabi nga nilang OG of the OG talaga na Chinese restaurant sa Pilipinas. One of the OGs. One of the OGs. So, nandito tayo sa? Emerald Restaurant. Sir Mike, anong kwentong Emeralds mo? Meron ka ba dyan? Well, pag Emerald kasi, automatic pare ang pumapasok sa utak ko, siopaw eh. Okay. Nung pinatikim sa akin to na, actually, tinake out nga lang eh. Wow, nagulat din ako sa laki niya. Hindi siya kalasa nung siopaw ng iba. Iba? Meron Okay. siyang emerald na... Marami nag-comment ng Emerald, tapos isa nga lang pinagsasabi na siopaw. Siopaw talaga eh, oo eh. So speaking of siopaw, boom, eto na yung siopaw natin. Dalawang malaki in order natin. Sir Mike, if you do the honor, please dissect it. Dissect Kung mag-dissect na natin, ko. Sa serve nila to, nakahati na. Actually, quarters eh. No, Ito, yan, yung pag-dalawa. Pero naka-apat na siya. May para sa alat. para sa earth, mantle, and core. Oo, Ang dami diba? yung layers, May layers eh. Oo, Kumbaga, okay. lagay na natin sa ating plato. Ay, sige, kuha ako. Ang lusog. Malusog talaga yung O, diba, pare? Oo. May distinct smell May din siya. distinct smell nga siya. Mm. Though, I mean, yung parang naamoy ko rin sa ibang bola-bola, pero ito mas mabango. Parang siyang may anggo in a good way. Parang ganun. Actually, totoo yun. Iniisip ko, baka dahil doon sa mga Sa chives greens, ba o yan? sa chives, posible. Or dahon ng sibuyas. Though, mahal na mahal ko yung sauce nila. Sige, try lang muna natin. Try muna As natin is, ng wala. Sige, cheers. Cheers. Yung pa rin yung lasa para sa akin. Wala. Anong masasabi mo? Una sa lahat, siksik. Mm. Like, from the top of your mouth, from the bottom of your mouth, merong karne, Mm. merong lasa. Mm. Ang daming ganap eh. It's like a marriage of flavor sa bibig mo. Totoo. May konting, di ko alam, asadong baboy ba yun o manok? Meron. Manok ba? Di ko alam, Oo, baboy ba? Baboy. Yung chives nandun, salted egg nandun. And then yung pork natin, iniisip ko medyo dry siya, pero hindi. Mm-mm. Parang moist na malambot na
Ang sarap niya na magkakasama. Pero yung bread na nag-hold sa kanya, okay din, di ba? Yung tinapay niya, ito yung parang masa na dense na ban ng siopaw. Parang Hindi yung kanin toyo, din. parang kanin. Oo nga, galing. Nakakabusog. Kinain natin ng walang sauce. Nasasarapan tayo, di ba? Subukan mo na may sauce. Sige, ito, ganyan ko lang ba? Lagay ako. Ikaw. Yan. Alam mo, feel ko konti pa yun eh, no? Pansin mo, iba yung kulay ng Oo nga, ng mas siopaw light. sa ano. Di ba? Oo, mas light siya. Mas na-enhance, no? Masarap ah. Iba nga yung timbre nung siopaw nila. Iba yung kalibre. Tsaka yung sauce niya, hindi yung ordinary lang na alam mo yung parang pinalapot at pinatamis lang. Hindi, oo. Parang may on its own, parang meron siyang sarili May sarap spice na. no? Parang ako kung nilagay nilang parang pabango doon pero iba yun. Malapit-lapit sa ano pare, alam mo yung chicken feet. Ay, Di ba? Di ba? Di ba? Oo, na hindi lang malapot. Na hindi, I mean, na hindi parang dikit-dikit. Tagal na nito, sikat na nito, pero first time ko siya matikman. But somehow, it feels very comforting. Totoo. Oo, parang Sarap niya natikman ko na to kainin, dati, oo. pero hindi eh. Masarap yung Oo. pasok sa'yo. Oo, Tsaka- maganda yung pagkasabi mo. Maganda yung pasok sa'yo. Mas- Kasi siopaw lang in-order natin, pero sa menu nila, bilang Chinese restaurant, marami sa menu. Totoo. Like, ikaw ba nakakain ka na rin dito ng bukod sa siopaw? Kasi dito, parang tinaman naman yung paligid natin. Parang ang sarap magsama ng pamilya. Sa totoo lang. Oo. Kasi maganda, ang sarap ng upo mo, yung pagkain na ihahain nila. Ako nasarapan ako. Pero yung lasa ng siopaw nila, sa natikman ko tikman ko dati. Hanggang ngayon, yung bola-bola na maraming dahon. Na, Oo. Yung lasa niya, yung asado niya, yung klase ng asado, yun pa rin siya eh. Ganun pa rin. Ganun pa rin siya eh. Kung may isang restaurant na paniguradong alam ng lahat at nadadaanan ng halos ng lahat, ay marahil ito ang Aristocrat. Okay, next legendary food trip destination natin, Mike. Ito talaga, kung may definition yung legendary, marahil Ay, ito na oo. talaga yon. Nandito tayo sa Aristocrat dito sa Ross Boulevard. Is a family-owned Filipino restaurant that started as a canteen in the 1930s. The restaurant is known for its chicken barbecue, charred grilled meat, and java rice. Kapag may okasyon, kadalasan Aristocrat agad ang top of mind. Dahil paano ba naman, this place resembles for any family occasion. Kung may graduate, Aristocrat. Pag may binyag, Aristocrat. Pag may bagong uwi na OFW na kamag-anak, for sure, Aristocrat. Dito, mga classic Filipino food ang mahanap mo. Tulad ng mga in-order namin ni Mike, gaya ng honey fried chicken, beef dinuguan, at ang ever-famous Aristocrat Filipino barbecue with java rice. Nung bata ako, naalala ko pag may special occasion, yung pamilya, Okay. Oo. dito ang puntahan. So, pag aristocrat, pamilya rin yung naiisip ko eh. Special equals aristocrat. Oo. So, ang maganda, titikman natin yung classic chicken barbecue plus yung sunset dito. Di ba? Ganda nga, oo nga. Kaya ka na sa aristocrat main branch, lalo na pababa ang araw. Sir, kuha ka na. Ako, Tingin sa legs pre. na ako. Sige, dyan ka sa legs. Trip ko yung legs eh. Oo, mahilig ka sa red meat. Mahilig ako sa red meat. Pare, dito. Ito yung classic talaga eh. Dark brown na chicken barbecue ng Aristocrat. Cheers! Cheers! Mas classic pa to sa pelikula ni FPJ. Para siyang ano eh, sweet flame kiss sa bibig mo eh. Oo. Pagdapo ng tamis, uy, kumakalat na eh. Tsaka may garlic. Exactly. May hint of garlic siya. Hindi siya yung manok na puro usok lang yung lasa. Oo. Yung timpla niya yung event pa rin. Timpla ng aristocrat. Kahit yung konting may tosta. Pero ang pinaka sweet element dyan is yung kanilang tinatawag na Java. Java sauce. Wow. Makapal talaga eh, no? Parang peanut sauce ata oo, yan eh, no? Java rice. Yan yung perfect combination. Ayan, so may manok tayo dito sa Java rice, tapos yung sauce. Iba lang din talaga eh. Ako gusto ko yung sauce nila. Oo. Fusion siya ng maraming mga flavors eh, no? Oo. Tsaka yung peanut, Nandun. nandun. Pero alam mo, Mike, yung magic sa akin dito, yung manok mo, matamis eh. Oo nga eh. Yung sauce mo matamis, pero ba't di siya nakakaumay? Sabihin ko lang din, mixed reviews ang tao dito. Okay. Hindi naman lahat kasi mahilig sa Matamis. Ang tamis naman, parang gano'n. Tama. Para sa akin masarap. Gusto ko. Okay. Main event na natin yung isa, pero may nakita ko dito, ito kakaiba. Sabi nga nila, may nakita lang ako, isang shred
sa TikTok. Masarap daw ang dinuguan ng aristocrat. Ba't hindi daw pinapansin? Sige nga, pansinin nga natin. Pero kasi, yung gamit nila, di ba usually baboy, dito baka. Sabi nga, pati daw yung dugo. I mean, visually, looks a normal dinuguan. Pero, ito more cubes nga, no? Cubes talaga siya ng baka. Sige, kuha ko dito konti. Wow! Nag-guess ko yung reaction mo dun. Parang sarap. Masarap, no? Ang sarap! Pag dapo ng dila mo, may konting hit ng sourness. Actually, ang lakas I think ng sourness vinegar, niya. vinegar ba yun? Yung vinegar niya, oo. Pero ang sarap ng lasa ng karne. Parang bumibilog doon sa loob. Alam mo yung nilaga? Yung parang ganong lasa. Oo, meron siya nun. Pag pumikit ka, no, malalasa, madidistinguish mo kung baboy ba, di ba? Kung dinuguang baboy o dinuguang baka. Ang lakas yung beef flavor niya, Ganun sarap. pala yun. Okay, gets ko na. Hindi ka siguro din naguan fan. Oo. Parang what a way to introduce. Kasi very Beef. beefy. Very beefy talaga yung lasa niya. Okay, Paps, gusto ko lang i-introduce sa'yo. Kasi dumadayo kami dito for that chicken. Okay. Parang sa tingin ko pritong manok na may honey. Style ng pagkaprito nila, nasasarapan ako. At yung overall lasa ng chicken na yun. Try mo rin. Ayan. Sige. Yan. Tikman natin ng chicken muna. Yun. Una yung expect ko, para siyang may honey glaze sa labas. Pero hindi. Nakadikit mismo. Hindi matapang, di ba? Hindi matapang. Oo. Pero may lasa yung laman. Nalalasahan kami yung babad at timpla niya. Oo. I mean, juicy siya. Oo. And then yung honey, not too overpowering na may konting element lang ng honey na nagpapatamis. Alam mo, meron siyang konting lasa ng star anise eh. Kaya may lasa na agad siya. Sarap. Di ba? Ang sarap, di ba? Go! I-dip ko na lang dito sa Java sauce nila. Kinontra nung tamis, pare. Di ba? Kanina pa tayo kayo nakain, Mike, pero nagre-restart yung palit ng dila ko. It's not the cheapest restaurant sa Pilipinas. You will go here, somehow kailangan may laman yung wallet mo talaga. Oo. Pero you're paying for the experience, paying for the good food. At the same time, you're paying for the history itself, di ba? At saka, sa tingin ko naman, sulit naman yung ibabayad mo Oo, dito dahil oo. sa quality nung malalasahan mo eh. Oo. Mike, we've come a long way. It's been a fun breakfast kanina sa Tropical. We were ending our nostalgic food tour na isa pang burger. Oo, burger una, burger yung dulo. The burger that never sleeps. Yan ang Burger Machine. The first ever 24-hour burger stall sa Pilipinas. Burger Machine is not just an ordinary burger stall, pero revolutionize ito ang burger scene sa Pilipinas. Founded in 1981, this iconic brand offers tasty yet really affordable burgers during that time. Siguro may tuturing itong godfather ng mga buy one take one cheap burger dito sa Pilipinas. With the iconic truck-like shop and wharf representative, talaga namang madaming binusog na kabataan ang Burger Machine noong araw. Mike, anong kwentong Burger Machine mo? Tanong ko. Okay, ang kwentong burger machine ko nung 80s, dahil konti lang yung kainan, lalo na yung mga burger stands, burger machine talagang stand out siya. So naalala ko, bata kami, nakaalat yung allowance namin para sa isang burger, which is 12 pesos ng time na yun. 12 pesos pa. 12 pesos. Sabi, Mike, pasensya na pero anong taon niyang 12 pesos na? Sige, sagutin kita. Siguro mga 83, 84, 85. Parang gano'n. Tapos gano'n. Mike, matanong ko sa'yo, nung 1980s, ito ba yung naalala mong burger classic ng Burger Machine? Unang-una, sa amoy, ito yung amoy na. Magiging honest ako yung pinagkaiba niya. Hindi na siya kasi laki nung binibili ko nung bata ako. Pero hindi ko alam kung maliit ba ako na punong-puno yung palm ko. Tapos, wala na siyang coleslaw. Sabi mo, May additional may additional na, pero kasi nung time ko, automatic may coleslaw. Sabi nga nila, kung mahal mo yung first date mo, kung gusto mo dalhin sa linuluto sa harap mo, dalhin mo sa Burger Machine. Naman sa totoo lang, ang burger patty niya, ganun pa rin naman yung lasa eh. Hinahanap ko lang yung crunch at saka yung tamis ng coleslaw. Okay. Hindi ko naman siya hinahanapan ng beefy taste. Ikaw ba? Ano bang ano mo? Ako kasi talaga, bukod dun sa karne, ano nangingibabaw sa akin dito? Yung sweet mayonnaise nila. Ang dami ng cheap burgers ngayon, pero iba yung lasa ng sweet mayonnaise ng Burger Machine. Yun yung nagkikiling sa akin sa pas. Parang Okay. ganun. Though, yung bread din niya, very signature din yung medyo flaky. Naalala ko yung kabataan ko na tuwang-tuwa kami sa burger na to kasi ito yung nagsasave sa amin na parang
imbis na kumain kami ng Spanish bread lang, kumain tayo ng medyo, kumbaga, talagang sandwich na niluto sa harap mo. Oh, Sabi sikat nila, to. alam mo sikat ito, to. controversial daw to. Kasi may time finish out to. Bakit ka? Tapos binalik lang ulit. Sige nga, Ito yung tinatawag nilang roast beef. roast beef sandwich. Oh, pero alam mo ba yun na finish out nila? Pare, hindi ko alam eh. Pero nung time namin dati, pakita mo. Tingnan natin kung ganun pa rin itsura. Ang galing. Hindi dito yung hiwa niya. Oo. Nasa taas. Okay. Yun na yung roast beef ngayon. Ano ba dati itsura? Dati, overflowing with gravy dati yan. Wow. Parang nabigla ka. Yun yung lasa. Okay. Nagulat ako. Ganun pa rin. Medyo nag-adjust ako. Parang, eto, naalala ko instantly, yun yung lasa nung bata ako. Minus the dami nung gravy. Yun yung lasa. Oh, nandun yung parang gravy-like flavor niya. Yung karne niya, to be honest, not too tender. But may konting nguya ka, parang, I mean, in a good way naman. And then medyo buttery din siya. Yung bun natin very toasted. Pwedeng, yun yung goal natin, na bisitahin yung mga kainan na pati sila makukurious, ganun pa rin kaya lasa nito? At saka, Dito pa rin kaya serving nito? makita nila na, uy, buhay pa pala to. Diba? Exactly. Yun talaga yung pinaka-epitome, kung buhay pa pala to. At kamusta yung lasa nito? Ano itsura ito? Ganda pa rin yung quality nito? Kunento lang natin. Ito natin. Pero panigurado, meron pa rin mga ilang kainan. Kasi sobrang dami nostalgic food dito. Hindi natin madadaan sa isang May mga kainan niya na, Pops, sana trinay niyo to. Pops, sinay niyo. So ito lang, itinakayanan namin ngayong araw. Oo, patikim pa lang to, parang gano'n. Ikaw matagal ka ng foodie. Habang kasabayan ng mga music industry mo. Pero hindi pa foodie, mahilig lang kumain, matakaw. Wala pang foodie nun. Matakaw yung term dati. So before foodie, matakaw. Oo, matakaw. To yung, Based on your observation, ngayon food vlogger ka rin. oo. Anong pagkakaiba ng food scene nung 80s, 90s sa food scene ngayon? Ang layo, pare. Unang-una, yung availability ng international cuisine ngayon, outrageous, talagang sobrang dami. Dati, pakakain ka ng Japanese food, sobrang treat yun at very rare. Katulad dati kasi 'di ba, may sasabi mga Pinoy, takot sumubok ng ganito. Oo, actually, Takot sumubok ng ganyan. yeah, na-surprise ako na yung mga kumakain ngayon, ibang klase na yung nila, yung panlasa nila, yung acceptance nila. So nag-grow yung panlasa ng Pilipino. Ang galing. Last question, kanina sabi mo availability. Mhm. Ngayon sa modern times, we have Grab, we have Lala, Move, Oo. door-to-door delivery. 24 hours. Dati ba, nung panahon dati, may mga take-out na rin ba? O kailangan mo puntahan talaga mismo yung kainan na yun para makabili? Ayun ang maganda, kailangan mo puntahan. Like yung burger machine, sinabi ko nga sa'yo, tambayan yan. Pagpunta mo pa lang ng burger machine, excited ka na kasi event to. Bibili kami ng burger doon, sa tambay kami. Tapos parang cool na nandun ka. Punta kami 7-Eleven, kakain kami ng hotdog at saka bili kami ng Slurpee. Pero alam mo, naisip ko yung sinasabi mo nga, yun yung mga tipong, kasi nabuto ko rin naman, wala akong cellphone eh. Oo, Cellphone na pero wala pa yung social media. Oo. Yun yung mga panahong kakain kayo, walang cellphone na sa harap nyo. Nagkikwentuhan kayo. Literal, Diba? kwentuhan. Ang saya, di ba? Oh, Mike, it's been a fun day. Oo, sobra. Sana marami kang naalala sa mga kinain natin. Feel ko naman. Ano ba makakalimutan? Marami kang naalala. Ako, mas marami akong natutunan. Maraming salamat. Maraming salamat, Pops. Boom! Pare, tapos na natin gawin sa ultimate nostalgic food tour. Mike, maraming salamat. Solid talaga. Again na, 5 lang yun sa mga old school na kainan. Marami pa for sure. Next time, baka may round 2 tayo. Malay mo, diba? Oo, game naman ako, pare. Speaking, Mike, baka may gusto i-promote. So, ano lang, yung YouTube page ko, Mike Dizon. Silipin nyo rin, daan kayo doon. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Paring Mike dito sa Metro Manila. Nagsasabi, stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! Simula sa patigil. Tigil! Inuwan na.